Hello guys, it's me again, Kurong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. Sa video ito pag-uusapan natin ang mga bawat pangyayari sa bagong labas nga na chapter ng Boruto, which is ang chapter 67. So kung matatandaan, nagulat nga tayong lahat matapos ka nating malaman na namatay nga daw itong si Boruto matapos nga siyang saksakin ni Kawaki. Kung saan ito ay napag-usapan nga ni Boruto at ni Kawaki. Pero bago nga nangyari yon ay nasaksihan nga muna natin ang labanan sa pagitan ni Boroshiki at ni Code, Boroshiki at ni Kawaki. At ngayon guys, sa kalalabas lamang na chapter, malalaman natin kung ano nga ba ang susunod na mangyayari kay Boruto, kung paano siya muling mabubuhay. So medyo late nga ang review na ito guys dahil ilang araw na nga rin mula noong naipalabas nga ang chapter na ito. Pero sabi nga, it's better late than never. So ang chapter 67 nga guys ay may pamagat na rift. So nag-umpisa nga ang chapter 67 sa pagkagulat at pag-alala ni Naruto dahil nga sa nakita nga niya si Boruto na nakahandusay sa lupa, na walang malay at may butas nga sa kanyang dibdib, at ang lahat ay nanatili ding nagulat sa pangyayaring ito. Sinabi nga ni Ada kay Code na huwag nga siyang magkakamaling isakripisyo si Kawaki sa Divine Tree. Kasi diba nga guys, si Boruto at si Kawaki nga ay ang sinasabing isasakripisyo sa Divine Tree. Ngunit sinabi nga ni Code na hindi nga niya masasagot sa ngayon si Ada, dahil ang bagay na ito ay dapat pag-usapan. Pero deep inside guys no, naiinis nga itong si Code dahil nga sa ginawa ni Kawaki. At nagdesisyon nga si Code guys na umalis. At sinabi nga niya na kahit may kapangyarihan itong si Kawaki ay still hindi pa nga rin siya magiging malaya. Sabay sipa nga kay Shikamaru. Ngunit ito guys kung inaakala nyo na nakaalis na itong si Code, dyan kayo nagkakamali. Dahil bago pa man siya makaalis gamit ang kanyang claw markings ay ginamitan na siya ni Kawaki ng Soko na Hikona, kung saan ay pinaliit nga ni Kawaki ang kanyang claw markings, kung saan dahil dito ay hindi na ito maaring gamitin ni Code upang tumakas. Dahil dito ay nagulat nga si Code at sinabi nga ni Kawaki na papatay niya ang kahit sinong maging banta sa buhay ni Naruto, kahit pa si Boruto na kapatid niya. So sa tingin mo ay papayagan kitang tumakas? Dagdag pa nga ni Kawaki, sabay atake nga kay Code. Sinuntok at sinipa nga ni Kawaki itong si Code, dahilan upang si Code ay tumilapon, habang itong si Shikamaru naman ay dali-dali nga siyang pumunta kay Naruto. Habang si Naruto naman ay patuloy na ginigising itong si Boruto, at nang makalapit naman itong si Shikamaru ay nanlaki ang kanyang mata at hindi makapaniwala sa nakita niya. Kaya naman kinausap niya si Naruto. Tinanong nga ni Naruto kung nananaginip lamang siya, at napansin nga din ni Shikamaru na wala na ang Sage Mode ni Naruto. Kinausap ni Shikamaru si Naruto at sinabi na alam nga niya na nagdadalamhati si Naruto, ngunit ang laban ay hindi pa natatapos. Ngunit patuloy pa rin sa pagsasalita si Naruto, kung saan ay sinabi nga niya na hindi nga totoo ang lahat ng nangyayari at ito ay kasinungalingan lamang. Nakita nga ni Shikamaru na naglalaban si Code at si Kawaki, kaya naman sinabi nga niya kay Naruto na tulungan ito. Ngunit parang walang naririnig si Naruto, kaya naman medyo parang sumigaw nga itong si Shikamaru kay Naruto. At sinabi niya tandaan nga na siya ay isang Hokage. Pinili ni Boruto na mangyari sa kanya ito upang maprotektahan nga sila. At sa kabilang dako naman ay patuloy nga sa paglalaban si Code at si Kawaki, at sa labanang ito ay mukhang natatalo itong si Code. Hindi niya kinaya ang kapangyarihang taglay ni Kawaki. At sinabi nga nitong si Kawaki na yung taong gusto nga siyang ma-meet o makilala ay hindi nga daw niya alam ang totoong motibo nito. Pero pag ang taong ito ay against kay Naruto, hindi rin niya ito kakaawaan. Ayon mismo ito kay Kawaki, habang nakatutok ang palad nito kay Code. At nang inatake na ni Kawaki si Code, nagulat ang lahat sa sumunod na nangyari. Tumilapon itong si Kawaki kasama ang mga usok at siya ay nawalan ng malay. Ikinagulat ito ni Shikamaru at biglangang napatingin itong si Naruto. At nagtataka nga niyang tinanong si Shikamaru kung ano ang nangyari. Kasi diba guys,
Kung kanina nakita naman natin na mukhang walang laban si Code kay Kawaki, pero ito tignan nyo naman, bigla siyang tumilapon at nawalan ng malay. Ito nga ang nangyari guys. Mula doon kay Ada, hinugot o kinuha ni Code si Damon gamit ang kanyang claw markings, kung saan ito ay nakakabit kay Ada. Dahil dito nagulat si Ada at nagulat din si Damon at nagtataka ngang tinanong kung nasaan siya at sinabi nga ni Code na, "Sorry kung nagising kita Damon, pero iniligtas mo ako. Salamat sa iyong reflecting ability." At laking gulat nga ni Shikamaru nang makita nga niya si Damon. At mukhang natuwa pa nga itong si Damon at tinanong pa kung sino nga ba ang kalaban ni Code. Ngunit ibinalik nga ni Code si Damon at sinabi nga na bumalik na at pag-uusapan nilang ito mamaya. Matapos nga nito ay binalaan nga ni Ada si Code na pagsisisihan niya kung ano man ang mangyari kay Kawaki. At gamit nga ang claw mark ni Code, chinek nga ni Code kung may pulso pa nga itong si Kawaki, at matapos nga niyang i-check ay sinabi nga ni Code na ang prinsipe nga nitong si Ada ay buhay pa. At bago pa nga umalis itong si Code, sinabi niya kay Kawaki na kailangan na nga niyang umalis dahil sa ngayon ay wala pa siyang laban kay Kawaki. Kailangan muna niyang matanggal ang kanyang limiters at ang makakagawa lang nito ay si Amado. At habang nag-uusap at may kaunting pagtatalo si Naruto at si Kawaki patungkol nga sa mga nangyari at sa dapat gawin, dahil sa sinabi nga ni Naruto na hindi nga kasalanan ni Kawaki ang nangyari at itinuturing ni Boruto na si Kawaki ay kanyang kapatid. Dahil dito si Kawaki ay parte ng kanilang pamilya ayon ito kay Naruto, at dagdag pa ni Naruto, kapag ang pamilya niya ay wala sa tabi niya katulad ng sitwasyon ngayon, sino ang gagawa nito para kay Kawaki? Dahil dito, sinabi nga ni Shikamaru na hanggang sa ngayon itinuturing mo pa rin siyang parte ng pamilya. Pinatay niya ang anak mo, sabi ni Shikamaru. Enough, sigaw naman nitong si Naruto, at nang walang ano-ano sa hindi inaasahan ay biglang gumalaw ang kamay nitong si Boruto at biglang napatingin itong si Naruto. At dahil dyan ay tinanong nga ni Boruto kung sino nga ba ang tinutukoy nilang pinatay. Nagulat si Naruto at si Shikamaru sa biglaang pag-upo ni Boruto, dahil dito ay humagulgol nga si Naruto habang isinisigaw nito ang pangalan ni Boruto. At habang si Shikamaru ay nagtatakang sinabi na ito ay imposible, at habang nakaupo si Boruto ay nagpakita sa harapan niya mismo itong si Momoshiki at tinanong nga ni Boruto kung ano ang nangyari. At sinabi nga ni Momoshiki na ang pagkawala o ang pagkamatay ng kanyang vessel ay instantly ang kanyang soul ay mai-extinguish, katulad nga ng case ni Ishiki. At ang pagkawala ng vessel ni Momoshiki ay hindi niya kaya, ayon mismo din ito kay Momoshiki. At tinanong nga ni Boruto anong ginawa ni Momoshiki at ang mga sugat niya ay gumaling na. Ikinuwento nga ni Momoshiki ang lahat-lahat kay Boruto, kung saan sinabi nga ni Momoshiki na ang ibang parte ng puso at ng lungs ni Boruto ay nasira na, at dagdag pa dito ay nawalan nga siya ng napakaraming dugo. Dahil dito ay talagang mamamatay itong si Boruto. At habang inaalala ni Momoshiki ang ginawa niya, kung saan nga ay itinutok nga niya ang rinigan sa palad nito kay Boruto, sinabi nga nitong si Momoshiki na binuhay kita gamit ang ilang parte ng aking karma. Katulad ng nalalaman mo, ang iyong karma ay naglalaman ng aking data. Ayon ito kay Momoshiki. Sinabi rin mismo ni Momoshiki na 82% na ang extraction kay Boruto at makakapag-resurrect na siya kapag ang natitirang 18% ay mai-extract na rin. Ngunit bago mangyari ito ay namatay nga itong si Boruto, kaya naman walang choice itong si Momoshiki kundi i-rewrite ang natitirang 18% sa data ni Boruto. Dahil dito, ang nawalang cells at tissue ni Boruto ay magkakaroon nga ng panibago. So dahil nga sa ginawa ni Momoshiki na wala ang 18% na data ni Momoshiki na sana ay ma-extract nga kay Boruto, dahil dito ay napaka-imposible na para kay Momoshiki na mabuhay muli sa katawan ni Boruto. So dahil dito, sinabi nga ni Boruto na siya ay panalo, ngunit binalaan nga siya ni Momoshiki na wag munang magpakasaya, dahil ang isa sa rason kung bakit siya nagpakita ay upang balaan itong si Boruto. Ayon kay Momoshiki, dahil sa mga nangyari at ginawa niya kay Boruto, si Boruto ngayon ay still pure and genuine, complete Otsutsuki na, dahil dito siya ay ready na upang maisakripisyo sa 10 Tails kapag nalaman ito ni Code. At dagdag pa nga ni Momoshiki na hindi na mauulit na siya ay mabubuhay muli, dahil mamamatay na siya sa susunod nga na mangyari ito. At dahil dito, naalala nga ni Boruto ang sinabi ni Momoshiki na beware, those blue eyes shall eventually take everything from you.
At sinabi nga ni Boruto na minsan na akong namatay. Yan ba ang ibig mong sabihin sa take everything from you? Hindi, wala itong kinalaman dyan. Sagot naman nitong si Momoshiki at sinabi pa nga ni Momoshiki na malapit na ngang mangyari ang bagay na yon. At sa kinaroroonan nga nila Ada, sinabi nga nitong si Ada kay Code na nasa Konoha si Amado kung saan kahit isang claw markings ay wala itong si Code. Kaya naman, papano lalapit itong si Code kay Amado? Dahil dito ay parang nag-iisip nga itong si Code. So natapos nga guys ang chapter 67 sa pag-uusap nga nitong si Boruto at si Naruto, habang itong si Shikamaru ay still gulat na gulat pa rin sa mga nangyayari. So yan nga guys ang buong pangyayari sa chapter 67 ng Boruto Naruto Next Generation. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!